As former congressman, as former governor, merong mga issues na hatingin ko ang ating mga kababayan dito sa Camarines Norte ay naninimbang. Kung sino ba yung mga makakagawa nito or nabigo bang gawin ito. Tulad ng ang dami pong infra projects na nabanggit na ipangako po ang inyong kapatid. Nagawa ba? Meron ba? Well, hindi ako makasagot dahil wala pa ako nakikita masyado eh. As a matter of fact, ang nakita ko lang ay puro groundbreaking. Groundbreaking ng, sabi niya, nagsisimula na yung Mangisok Bridge, groundbreaking. Yung bagong sports center, groundbreaking. Yung housing project, groundbreaking. Yung EPSA, Yung economic zone. yung economic zone, groundbreaking. Puro groundbreaking, wala akong natatandang so far, wala pa akong nakitang natapos. Nagpapagawa o nagre-rehabilitate ng Daet Airport at nangakong gagawa ng international airport. Kayo, dating governor, dating congressman, pa-assess nga kung ito ba'y feasible. Alam mo, kung madidinig ito ni Gob, Dong, ultimong tao sa tabi mo ang nagsalita niyan sa akin. Na yung pangarap na yan, ni Governor Dong, mananatiling pangarap. Kako, ha? Ako, bakit? Pre, gaano kaganda at gaano kaasenso ang Camarines Norte para magkaroon ng dalawang airport. Meron kang Daet Airport, meron kang International Airport. Ha? Maski maglumuhod ka sa DBM, hindi ka bibigyan ng budget dyan. Maglumuhod ka sa Public Works, hindi ka gagawa ng program yan. Ha? Baka sakali pa, repair. Pero hanggang repair lang dahil yung Daet Airport, wala naman na yung room for improvement. Nakasuko na yan eh. Na yan, kung gusto mong improve, dalin mo hanggang doon sa dagat ng runway. Kasi hindi ka pwedeng rito, bahay na to eh. Kabahayan yan eh. Ang improvement yan, doon sa dagat, doon mo dalin ng runway. Doon ka magdugsong. Pero ang magagawa mo lang dyan, pagandahin na lang yung building, pero yung mismo runway, hindi po yan magagawa, palagay ko. At wala dyan bababang aeroplano. May malaki po dyan na building na yung convention center at na may hotel, ang hindi po pinagpatuloy ng kapatid nyo. Kung kayo po yung governor, pagpapatuloy nyo sana yan? Definitely. Kaysa naman maging white elephant. Ang nangyari kasi white elephant. Ngayon, ang sinasabi nila, ay marami daw kulang, maraming nakitang anomalya, maraming ganito, maraming ganon. Kung meron kang nakita, ba't di mo na lang itama? Kaysa sa gawin mo, you cannot correct a mistake by creating another mistake eh. Yun ang akin. Kasi, nung ako po naging gobernador, Jonathan, ito naman napapag-usapan lang. Nung ako maupo, tinignan ko ang mga ginawa nung mga nakalipas na gobernador. Nung tinignan ko yung kanilang mga ginawa, lahat nung hindi tama, ibinasura ko. At lahat nung tama, pinaganda ko. Sample. Nung maupo ako, yung likod ng, yung opisina ngayon ng Comelec, yan likod na yan, ay ipinangutang nung namatay na gobernador si Tatanig na Pardo. 10,000 sa GSIS. For one reason or another, naubos yung 10,000, walang nagawang building. So, ang ginawa ko, binayaran ko yung GSIS, pinatapos ko yung building. Ngayon, maganda na yung building. Nakatira ako sa Bagasbas Beach House noon, sa beach house. No. Yung beach house, ang pangit.
Samantalang, dapat ka ako merong sariling official resident ang governor. So, pinaganda ko, nilinis ko, nag-issue ako ng executive order, ginawa kong official governor's residence. Tapos yung mga social project, mga social programs, ituloy ko rin. Yun ang aking posisyon. Na kung ikaw, manunungkulan at manunungkulan ka para sa bayan, huwag mong hanapin kung ano ang mali nung nakalipas. Yung problema sa tubig, prime water. Isa pa yan. Nung ako, gobernador, sus, lagi na lang ganito. Pumasok ngayon to sila Villar, itong prime water. Nagka-leche-leche ang serbisyo. Kaya nung sabi ko kay Gob, nung maupo, Tol, ang gandang issue niyan. Ang gawin mo yan, sabi ko, Tol, is rescind the contract. Pumunta ka sa luwa, iharap mo yung resolution ng Sangguniang Panlalawigan and allow the provincial government to take over. Total, dati naman yang pinahawakan ng provincial government. Hindi. Ang nangyari, imbis na maayos, nagdagdag pa ng isang problema. Na? Kumuha ng isang kumpanya, Hanabana. Na ang trabaho ng Hanabana, ayon sa balita ko, nakikita ko, ay gumawa ng mga water impounding machineries or Parang something. sedimentation pond. Parang ganon. Na yung trabaho na yun kasama sa kontrata ng Prime Water. So, ano ito? May problema, gawa ka na naman ng problema. Ay, sus, ewan. Pero kung kayo tatanungin, dapat terminate na lang agad yung JVA. Dapat. From the very beginning, sabi ko sa kanya, magpakita ka ng pangil. Ayaw magpakita ng pangil, magpakita ng sungay. Ayan, ang nangyayari. Meron yun, alam ko yun. CNPH, problema sa provincial hospital. Wala naman ako nakita naging solusyon. Parehas din eh. Yung nirereklamo nun, nirereklamo ngayon. Ang maganda yung ginagawa na sinasabing nasa 256 million ba yun? Na pondo, na 5-story. Nung makita ko, parang dormitory, parang hindi ospital. Ang liit. Ewan ko sana mali ako. Paano nga? Ewan. Meron man tinuto yung pinapatay yung Coliseum? May may groundbreaking. Pero walang tinatayo. Groundbreaking lang. Sa Mati, tabi-tabi nga yan eh. Coliseum, housing project. Meron pa sa Mercedes. Pero wala naman natuloy pa. Yung Manggisok Iconic Bridge, dapat ba magarbo siya? O dapat kahit simpleng tulay, basta matatag, para madaanan na? Oo, dapat. Ako ang dami kong ginawan tulay. Ito sa totoo lang. Panahon ko, 34 na tulay ang ginawa ko. So, ma-average ako ng 3 tulay isang taon. So, kung nagagawa ko yun nang walang fanfare, ba't kailangan ngayon na may putukan pa, may fireworks pa? Siguro yun ang style nila para makita na may ginagawa. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon naman, di pa naman halos. Hanggang ngayon yata, pilote pa lang eh. Special Economic Zone sa Jose Panganiban. It all started during my and Roger Padilla's administration. Si Roger noong panahon na yon, 1998. Kasi nga, nasimula niya ni Roger, palabas na ako ng Kapitolyo. But we were the first to initiate na magkaroon ng export processing zone. Now, noong mayor siya, nung tumakbo siyang mayor noong 2010, ipinangako na niya yan. Si Dong ito. Si Dong. Nasabi niya, ganun din. Sa loob ng 3 taon, magagawa yung EPSA na yan. Natapos yung 9 na taon, hindi natapos yung EPSA. Ngayon, Governor, pinangako din niya yan.
Pero hanggang ngayon, wala pa naman nauumpisahan. At palagay ko walang mauumpisahan dyan. Kasi nga, yung bisyo na sinasabi niya ay medyo katakataka na wala daw processing zone sa loob ng Bicol. Totoo naman yun. Pero para ilagay ang processing zone sa isang probinsyang napakaliit at napakalayo, hello, ang nagiging port of entry ngayon dito ay by sea ay Albay. So I doubt kung matutuloy pa yan. Sana matuloy naman. Yung sabing landing ng mga cruise ship para sa turismo, meron? Wala yan. Wala akong nadidinig dyan. Ano yan? Ausyaw. Pantasya. Yung tax incentives. Anong balik? Kasi kung magbibigay ka ng tax incentive, kabawasan yan sa kita ng gobyerno. May poder ba ang local government? Palagay ko wala. Walang kakayahan ng government, ang provincial government magbigay ng incentive. Yun nga ang sinasabi, pinagmamalaki nila, na under their administration ng Padilla Ascucha ay naging Class A ang Camarines Norte. Ako po natatawa kasi kahit hindi si Ascucha at si Padilla ang nandiyan dyan, magiging Class A na ang Camarines Norte because of additional era coming from the BI, coming from the national government because of the Mandanas Law. Kahit sinong gobernador ang nakaupo dyan, Camarines Norte is bound to become a first-class province because of the Mandanas Law. Ang laking pera ang dinala ng Mandanas Law sa Camarines Norte, humigit kumulang 1 bilyon. Kaya yung sinasabi po nila magkaroon ng amendments or pagbabago siguro doon sa sinasabing Camarines Norte Tax Ordinance, imposible yan? Imposible, hindi kaya. Hindi kakayanin. Bago ho kayo na hindi na pumapasok sa Kapitolyo, napag-usapan po ba yung computerization ng mga opisina sa loob? Meron ba? May proposal ako noon. As a matter of fact, isa yan sa pinag-propose ko para magkaroon ng maayos na transaksyon sa Camarines Norte. Wala, sinentabi. Wala. Kayo pala nag-propose nun? Ako. Sa kanya? Sa kanya, kay Gob. Nang i-propose ko yung kay Gob, September 4, 2022. Tanda ko pecha na yan. Roads, tsaka mga tulay, meron daw pong telecommunication facility na itatayo. Meron ba? Maraming private. Dito, smart. Pero, wala namang connection yun sa gobyerno. Mga private telecom naman yan. Renewable energy. Pinangako po niya to. Maglalagay ng mga renewable energy. Meron silang ginawang sample. Sa CNPH yata meron na. At saka sa Kapitolyo. Pero hindi ko alam how effective it is. Pero hindi siya yung pang No. Maybe a portion of the electric consumption. RPJ, nung panahon po ninyo, suportado o kayo nung mga mining groups? Yung issue ngayon. Sa totoo lang, nung panahon ko natin, hindi natin pinakialaman yung mga small scale miners. As a matter of fact, ini-encourage pa natin sila noon eh. Now, nagkaroon na ng evolution, marami nang nangyari. Ang mabigat, at ito totoo, pag nagsalita ang isa dyan, parang nagsalita lahat yan. Yung isang nakausap po, yun ang sinabi sa akin. Sabi sa akin, boss, parang pareho rin, lumala pa. Ako, bakit? Nadagdagan pa niya ang nadagdagan pa ang payroll namin. Describe mo ang team gawa at team matapat. Alam po ninyo, yung maganda at mabuting karakter ng ating mga political leader, lumabas noong 2022 election. Unfortunately, yung team matapat, matagal kong kasama, matagal kong itinaguyod, matagal akong nagmahal ng team matapat. Binalahura ako dito sa kabila eh.
Nilampaso rito sa kabila yung pagkatao ko eh. Matapat lang sa'yo hanggang meron kang pakinabang. Pagkatapos kang pakinabangan, adios, patria adorada. So, at this point in time, I'm going to go all out and I will campaign for Team Gawa under Governor Egay Talyado. RPJ, thank you. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga tagapakinig o nakamanonood. Diyos mabalos po. Sana nasa atin lahat ng pagpapala ng mahal na Diyos. I love you.